Magandang araw mga Maka Full Court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung naging laban ng Timber Lakers at Golden Nuggets at pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video yung balitang pag-alis ni Klay Thompson sa Golden State Warriors. So kanina nga ay opisyal nang nabaon ang defending champions Denver Nuggets sa 0-2 deficit. Isang beses pa lang ay ito nangyayaki sa history ng NBA na natalo sa first two games ng series ang defending champions. At yan nga ay noong 2011 nang mangyari ito sa Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks. Sa huli ay winalis ng Lakers at tinalo ang Miami Heat sa finals upang magkampiyon. At ngayon nga ay hindi malayo sa katotohanan na mawalis ng Denver Nuggets. Hindi naman natin sinasabi na sigurado na ito, ngunit the odds are not working in favor of the Nuggets. Down 0-2 sila at ang next two games ay gagawin pa sa home court ng Minnesota Timberwolves. At base na napanood natin sa first two games, non-factor si Jamal Murray sa series na ito. Total shutdown nga ang number 2 option ng Nuggets sa depensa ni Edwards, McDaniels, Alexander Walker, and even Naz Reid. Habang si Jokic naman ay nagtala lamang ng 16 points on 5 of 13 shooting sa field. As of now ay walang sagot ang opensa ng Nuggets sa depensa ng Minnesota. At hawak dito ngayon ang momentum sa series. At ito nga ay isang young team, gutom sila at gusto talaga nilang manalo. Confident sila, subalit hindi sila overconfident. Wala nga silang mindset na nag-relax kahit malaki na ang lamang nila. Kaya hanggang hindi maayos na Denver Nuggets ang kanilang mga bad start at palagi silang mababaon sa double-digit lead early in the game, hindi malabo na mapapaaga ang kanilang bakasyon. Both teams ay makakapagpahinga. Ang Game 3 ay sa Sabado pa gaganapin 9:30 AM Philippine Time. Kayo mga maka-full court, sa palagay nyo ba ay kayang walisin ng Minnesota ang Denver Nuggets o magiging dikit pa din ang series na ito? Ngayon ay tumungo. Naman tayo kay Klay Thompson na pag-usapan nga natin na matapos na magtapos ng maaga ang season ng Golden State Warriors. Na posibleng nakita na natin ang huling pagkakataon na naglaro ang kanilang Big 3 na magkakasama dahil si Klay Thompson nga ay hindi binigyan ng Warriors ng max contract. At gusto nilang makita ang performance ito all throughout the season. Kung magiging sulit pa ba ito? Matapos ang very inconsistent season at ang 0 of 10 shooting sa elimination game ay hindi pa din handa dito ang Warriors. Habang Orlando Magic naman ay handang bigyan si Klay Thompson ang $40 million per year at hindi nga willing ang Warriors sa I-match ito. Ayon sa latest update, the Shams and the Athletic ay may mutual interest ang Orlando Magic at ang kampo ni Klay Thompson. This will be a tough decision para sa three parties involved. Malaking sugal din nga ito sa Magic kung sakali. Sa ngayon ay konting pieces na lang ang kailangan nila upang gumawa ng malaking run sa East Playoffs. At ang pag-alok ng $40 million per year na sahod sa isang player na 35 years old na at nagtamo ng torn Achilles and ACL injury ay malaking risk ngayon mga maka-full court, lalo na't available din naman sa free agency ang tulad ni Malik Monk, magta-sharpshooter din. Habang sa Warriors naman ay i-consider mo dito si Stephen Curry. Kung matutuwa ba si Stephen Curry na hahayaan lang ng Warriors si Klay Thompson na umalis, matapos ang lahat ng nagawa nito para sa kanilang franchise. Kayo mga maka-full court, ano sa palagay nyo, tama ba na hahayaan na lang nila umalis si Klay Thompson? O bigyan pa ito ng isang pagkakataon para makabawi at magstay na lang sa Golden State Warriors hanggang magretiro ito at isama na rin natin yung update patungkol kay Trae Young na tatargetin ng Lakers sa pre-agency dahil ayon sa report expected na bubuo na ang lineup ng Lakers na makakasama ni LeBron at Anthony Davis at Jonas Valanciunas, Lauri Markkanen. At kamakailan sa isang podcast nang matanong siyang kung anong plano nito sa kanyang future, sagot ng Hawks star ay mula nang mapunta daw siya sa Hawks, ginusto niya nang dito tapusin ang kanyang NBA career pero at the same time gusto niya rin daw manalo at dagdag pa ni Trae Young. Piling niya daw, hindi na ganun karami ang kanyang oras na dapat masayang, kaya gusto niya na talagang manalo. At sinabi ni Trae Young, handa na siyang iwan ang Atlanta Hawks para sa isang contender na team.
At solid season na naman nga po ang ginawa ni Trae Young sa nagdaang season, averaging 25.7 points, 2.8 rebounds, and 10.8 assists per game. Kayo mga maka-full court, ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Pabor ba kayo na mapunta si Trae Young sa Lakers? At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan niyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan niyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.